At saka hindi rin pwede makiusap. Kasi ang salita ng Diyos ay pangangaral yun. Conviction yun, mga kapatid. Okay? And it should be specific. Malinaw, maayos. Okay? So yun, ha? Ang kahalagahan to, the importance. Sometimes it is called the crucial 5 minutes. Is this the speaker either gain or lose the interest of his audience? Mga kapatid, pagka tayo nangangaral at nagbubuo ng mensahe, sikapin natin, mga kapatid ko, na madala natin talaga ang audience. Huwag na huwag maging boring. Yes. Amen. Amen. Hindi ko naman sinabi 100% gayahin niyo yung style ko, pero kumuha kayo ng konti. Yes. Hindi naman mag-imitate rin na pati yung buho mo, gagayahin mo, gagawin mo rin, mga kapatid. Tapos gaganyan kayo ng damit. Eh, hindi naman. Ay, hindi ko sabihin mga kapatid yung style ng pangangaral para hindi nagiging boring. Yes. Okay, sabi nga, in this, the speaker either gain or lose the interest of his audience. Nasa iyo talaga yun. Kung kung magka-interest ba ang mangaral, hallelujah. Okay, sample lang. Paano pag nangangaral ka, tapos mga kapatid, anong gagawin mo mga nangaral ka? Labas yung mga nakikinig, anong gagawin? Lapat, tapos bumalitan mo siya, lapas ka naman, tapos punta na naman, tapos yun, may nagkukwentuhan, anong gagawin mo? Lakasan yung boses. Lakasan yung boses. Lakasan yung boses. Hindi, bago pa lang mga Para makot. Sasabihin? Ay, di, huwag mo sabihin. Stop. Ihinto, itigil. Hinto na lang. Mag-joke. Magpo-post ka. Sabi nila. Tatahin ito. Amen? Amen yun. Okay, yun yung importante. Magkamagulo, paano? Palakpak mo. Paano pag may mga natutulog? Yung gagawin mo. Babaan mo! Babaan mo! Alam mo yun. Alam mo, brother, makabuti na. O, hindi na tisod. Diba? Ganun pa yun. Ha? Amen. Ito mga style para hindi lang yung yung gawain. Okay? Lapit ka lang naman. Ako malimit yung ginagawa, bumababa ako eh. May mataas doon, di ba? Pamabaan ko yung kasi nasa harapan ko. Lumagano lang. Alam mo ba? Napakabuti ng Diyos. Alam na niya yun eh. Di ba? Okay? Kasi sa totoo lang, mahirap magsalita. Tapos ang kinakausap ko mga kapatid ko tulog. Di ba? Ang hirap nun. Tapos mga kapatid, yung nagsasalita ka, tapos yung mga nakikinig mo mga kapatid ko, kasama mo pa sa team, yung ba yung nagkumentuhan? Ang hirap yun. Kaya bago kayo pumunta, mag-meeting muna kayo. Amen. Amen. Okay? So yun na tayo Pasok tayo sa body. Wala tayong ma-produce na no? Susulatan sa no? Maliit kasi yung yung whiteboard. Ito na son. Ay, mo nga pala. Grade pala yun, no? Blancho. Hindi, next time pa naman. Sabi ko, green pala yan, ha? Green ba ang likod yan? Blue. Blue. Blue board. Pwede yan, lagyan na lang ng blackboard. Pwede ba masulatan? Pwede. Magaspang yung pastor. Magaspang? Hindi naman yan maganda. Kaya talaga makagawa tayo ng bili na lang tayo. Blackboard Ay, na lang. green. Green. Okay. So, buha nyo na mga kapatid, Text, ulitin ko. Team. Team. Introduction. Introduction. Yan Body. Sige. Susubok tayo ngayon. Subok tayo. Mag-dry run tayo. Susubok tayo. Just konti lang. Bibigay ko sa inyo ang talata.
Okay, body muna. Ayan, papasok na tayo sa katawan. Body na. Meron na tayong text. Meron na tayong Team. team. Meron na tayong introduction. Body. Papasok na tayo sa body. It is a part of a sermon which presents the truth contained in the text and theme. Therefore, it is the most, Most tandaan nyo, important part. it is the most important part of the sermon. Pagka ang sermon walang katawan, boring. Boring yun. Yan yung pinaka-importante sa sermon. Ayan. The necessity for division in the body. Ito na. Ang kailangan daw mga kapatid, paano mga kapatid ko i-subdivide o i-divide, paano aayusin ang sermon mga kapatid ko. Hallelujah. Sa katawan. The construction of a sermon naturally divides itself into 5 parts. So is the body which present logical divisions. The material arranged, revealing the different truths for discussion, indicating progression of thought. Yan. The purpose of the body, they serve the same purpose as the skeleton of the human body, which form the framework upon which the body rests. Yan. Kaya nga, nalikulan talaga mga kapatid ko, ang body o ang katawan sa ating human body. Kompleto. May katawan, may kamay, may paa, mga kapatid. Lahat, kompleto yun, mga kapatid ko. Yun yung purpose. Okay. Bakit kailangan ng body, mga kapatid ko? Bakit kailangan? Ano ang purpose kung bakit merong body? Ano ang purpose kung bakit merong body? Ito, mga kapatid. They keep the speaker to his theme that is preventing him to wander to other fields. Ang ibig sabihin dito, bakit kailangan ng body? Yung katawan ko, iba sa katawan ni Roger. Iba yung katawan niya, iba yung katawan ko. So, ibig sabihin sa mensahe, pagka nag-construct ka na ng mensahe, para daw mga kapatid ko, hindi ka pupunta sa ibang field o sa ibang mensahe. Kailangan natin mga kapatid ko, yung text at tema, yun yung magiging kadugtong ng body. Tuhan nyo? Para hindi ka mga kapatid, ibig sabihin, hindi yung pangaral with halo-halo. Hindi maligaw. Hindi maligaw na makarating ka sa ibang ano yun? Yung field, ano ba sa Tagalog yun? Yung ibang sakahan. Oo, sakahan, field. Yan. Sa ibang, kung magwa-wonder-wonder ka, kaya ang pangaral mo, iba na mga kapatid, nagpasimula ka sa pag-ibig ng Diyos, pinasok mo ngayon mga kapatid ko, yung kabanalan, pinasok mo yung giving, pinasok mo mga kapatid ko ang sufferings, pinasok mo yung problem, yung tao mga kapatid ko na nakikinig, naghingalo sa dami ng tinanggap. Na-impatso. Pinakain mo pa naman mga kapatid ng halo-halo. Kumain mga kapatid ng binatog, kumain mga kapatid ko ng kimchi, kumain mga kapatid ko ng kamote, putot. Halo-halo eh. Wala nangyari. So yun mga kapatid. Kailangan talaga maayos ang construction ng body, huwag tayong lumalayo. Amen. Yan yung purpose, mga kapatid. Pangalawa, they tend to make plain to the audience the logical progress of the preacher's own train of thoughts. Ayan. So, isa nito, mga kapatid, para malinaw talaga. Malinaw sa pag-aaral ng mga nakikinig. May tema talaga eh. Nasusubaybayan. Kaya nga, mga kapatid ko, sinasuggest ko talaga during Bible study na meron tayong outline palagi sinusundan. Halimbawa, mga kapatid, pagka Bible study, meron tayong doctrine of salvation. Naman, sin, the full of man, man's need, repentance, baptism, Holy Spirit, newness of life. Sinusundan mo talaga yun. Ngayon, pag
hindi pa tumanggap talaga doon sa doctrine of salvation na itinuro mo, eh sige, bumalik ka lang doon. Ha? Umikot ka lang doon, mga kapatid. Para hindi talaga, mga kapatid, kung mawala, masubaybayan talaga nila, yun yung tinatawag na indoctrination. Dinodoktrinahan natin. I-avoid muna sa Bible study, mga kapatid ko, ha? Gusto ko magkaroon tayo talaga ng knowledge regarding dyan. I-avoid muna natin, mga kapatid ko, sa Bible study, yung mga aral na hindi pa kayang i-absorb ng tao. Like for example, Bible doctrine, prophecy. Huwag muna. Hindi nila pa kaya yun. Okay? Hindi pa kaya yun. At tinitiyak ko, hindi rin naman sila magtatanong doon. Kaya avoid natin sa mga Bible study yan. Ha? So, papasok na yan sa spiritual growth, mga kapatid. Okay? Amen. Amen ba? Amen. Okay? So, yun ang importante sa katawan. Nandoon na yung kabuuan ng mensahe mo. Pag sinabing katawan, matibay na yun. Nandoon na ang kabuuan ng mensahe, mga kapatid, na yung itinuturo. Okay? Rules. Ayan na. Rules governing the forming of the body. Ang rules na, mga kapatid, paano natin pamahalaan, mga kapatid ko, at paano mabuo ang katawan. Ayan. Each division should be distinct from the others, and it should lead and reveal a definite progression of thought. Kailangan maayos, ha? Ipinapahayag mo, ibinabahagi mo ng maayos at maintindihan ng mga nakikinig. Ha? Kailangan mga kapatid, maunawaan nila. Yung pag-construct mo ng body, kailangan pag ibinahagi mo, maintindihan nilang mabuti. Hindi yung maguguluhan sila, mga kapatid. Okay? Amen. Ha? Yun yun. This division must possess order, movement, and progress. This means they will lead the preacher to his goal. Ayan. This division must possess order. Ibig sabihin, mga kapatid ko, itong bahaging ito ay naghahangad talaga ng kaayusan, mga kapatid. Ha? At progresibo, mga kapatid ko, para dalhin ng mga ngaral kung ano yung gusto niyang papangyarihin sa kanyang pinapangaralan. So, kung halimbawa, mga beginners, ano ba ang purpose natin para sa kanila? Para maligtas. Ang purpose natin sa kanila para maligtas. Yun yung goal natin. Kaya nga kailangan maayos yung ating tinuturo, malinaw, mga kapatid. Huwag tayong paligoy-ligoy, mga kapatid ko. Pupunta tayong Baclaran, ikot-ikot pa tayo, meron namang shortcut. Diretsuin mo na. Huwag na yung ang dami pa, mga kapatid ko, mga rikotitos, mga kapatid ko na ginagawa mo, hindi naman pala ang tubo. Kailan direct to the point sa salvation. Okay? Ngayon, mga kapatid, sabi ko anong nakaraan, di ba? Ang pangangaral naman sa una, mga kapatid, medyo may kahirapan, pero madidevelop yun pagka pinag-aralan. Mag-aral lang talaga ng mag-aral. Mag-study ka. Study to show thyself. Approve unto God. Ang pangangaral, mga kapatid ko din, marami, pero depende yun sa iyong pangangaralan. Maraming mga pangangaral na pwede mong gawin, pero kung mangaral ka na hindi naman angkop sa pangangailangan, hindi nila matanggap yun. Amen? Amen. Ha? Halimbawa, kailangan nilang tinapay. Bigyan mo ba siya ng bato? Hindi niya matanggap yun. Tinapay ang gusto nun. Diba? Kailangan niya ng martilyo. Ibigay mo lagari. O ano lalagariin niya? Kailangan niya ng pamukmok. Kasi may naka-oslim pa ako. Alangan lagariin ngayon, mga kapatid. So, kailangan angkop. So, maraming pangangaral, pero kailangan angkop doon sa pangangailangan ng iyong pinapangaralan. Amen? Amen. Ha? Okay, pagka mga baguhan, huwag kagad tayong mangaral, mga kapatid, ng rapture. Hindi ka maintindihan yun. Yes. Yes. Ay, impyerno ka, Brad. Pag hindi ka maglingkod sa Panginoon, bukas impyerno ka. Pag namatay ka, mamayang gabi, sigurado patay ka. Patay ka rin. Hindi ka